Okay, so let's solve this mechanics problem. Statics of rigid bodies pala, to be exact. Under forces, moments, resultants. So, yan. So, if the combined moment of the two forces about point C0, and if the combined moment of the two forces about point C0, determine, yan. First, the magnitude of force P. Okay, the combined moment of the two forces about point C is 0. So, determine. Okay, so dito daw at point C, 0 a moment. So, sige, mag-assume tayo. For number 1, by sign convention, ano yung gawin nating positive? Sige, clockwise ang positive. Wala namang kaso yan. Kasi magiging 0 din naman yung resultant nun. Yeah? Mhm. Okay. About point C, hindi sa point O, so di natin magamit. Mas magandang i-resolve natin into components tong 100 Newton. Pag i-resolve natin into components, ayan, so we have vertical and horizontal. Ayan. Ayan. So, paano? Ang vertical, resolve na natin, that's 100 sine 60 kasi opposite niyan yung 60. So, 100 sine 60. Di ba ano lang to? Sine 60 is, alright. Di ba, ano, cosine 60 pala yan? Sige. So, dito yung cosine 60 lang pala yung meron. Yung 1/2, rather. Sige. As is na lang natin. 100 sine 60. Then yung horizontal is 100 cosine 60. Okay, so magnitude of force P. It's positive yung moment. Summation of moment about C, sabi, is 0. So, positive yung clockwise. Ano ba yung clockwise dito? Pa C. So, ito lang, yung 100 sine 60 lang. 100 sine 60 minus 100 sine 60. Moment arm pa pala. 100 sine 60 papunta kay C. The radius ay 80. Tama? So, that's 80. 100 sine 60 times 80. Then minus. Ito paikot doon. So, ang iba ay pa-counter naman. Itong P and itong 100 cosine 60. Ay 100 cosine 60. Cosine 60 times 40. And minus yung P. Okay? Yung P times 80. Tama? That is equal to 0. So, i-shift solve natin yan. Shift solve pa ba? Huwag na pala. So, that's 100 sine 60 times 80 times 80 minus 100 cosine 60 times 40 divided by 80. So, that's 61.6 newtons. Side. Force P ay 61.6 newtons. Yeah, that's in newtons. Wala ko, kilonewtons. Okay. Next, magnitude of the resultant of the two forces. So, basically, ano lang, summation forces along X, Y, pwedeng by conventional, pwedeng Caltech. Sige, pakita ko ng parehas. Magnitude ng resultant of the two forces. So, X muna. Summation of forces along X, hindi to equal to 0, but Rx, resultant at X. So, that is, lahat to the left. So, negative 100. Pwede na ba natin erekta? Erekta na lang natin. So, negative 100. It's negative 100 cosine 60. Summation forces along X lang naman yan. Oops. Provide. Okay. So, negative 100 cosine 60 minus
yung P. Actually, solve ko pala dapat yun. Store ko siya sa F. Okay? Cursor ko. Store ko siya sa F. Ayan. So, again, 100. Add ko na lang kasi parehas naman sila negative. Cosine 60. 100 cosine 60 plus yung P. Tama? Ito yung sa X. So, that's 111.603 newtons. Store ko to sa X. And then for the Y, summation of forces along Y equals 0. No, not 0. Pang-equilibrium yun. Pang-equilibrium yun was Ry. So that is just 100 sine 60. 100 sine 60 ang nag-iisa. 86.603 naman. Tama? 86.603 newtons. Store ko naman to sa Y. Nawala. Okay. Then, para makuha yung resultant, square root ng Rx squared, square root ng Rx squared plus Ry squared. That is, yan, 41 yung value. Ayan, so 41.26. So, R, 141.26 newtons. Natanong angle niyan. So, ang X natin ay, actually negative pala ito, no? Negative pala yung Rx natin. Inad ko lang. So, ayan. So, negative, tas upward. So, parang dito yung resultant. Ayan. Ayun. Okay. Next, number 3. The coordinates of X and Y of the point A on the rim. Okay? Dito raw yan. Di alam yung point A. About which the combined moment of the two forces is a maximum. Combined forces. Coordinates ng X and Y. So, ayun. So, given yung P. Ito na yung pinagagamitin natin. Then, ang alamin natin yung X and Y. Coordinates X and Y at the point A. Pwede na sa first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay. Point A on the rim, the wheel, about which the combined moment of the two forces is maximum. Okay, so paano kaya yan? So may ano na tayo? Itong force P, ilagay na natin yung value na to. 1.6, naka-store din naman yan. 1.6 newtons. Okay, paano kaya? Mag-let lang tayo ng value, no? Okay, for a while. Okay, so ganito. So, paano natin masasabi na yung combined moment is maximum? Ibig sabihin, pag ganyan, dapat yung direction ng lahat ng moments is iisa lang. Okay? So, for example, if dito natin ilagay, pwesto nito. So, yung P is pa-counterclockwise, then ito is pa-clockwise. Ayun, hindi na agad yan. Dapat isa, iisa lang yun sila ng direction. O dito, pag sa baba, ganito yung P, ganito naman yung isa. So, hindi rin. Magma-minus kasi yun eh. Dapat mag-a-add lahat. Pag dito naman, o yung P is pa ganito. Tapos ito is pa ganyan. O, wala rin. Basta may isang hindi yan tutugma o hindi yan sila magtutulad, automatic. Automatic na yan. So, ito, pag ganito si P, o pag ganito yung isa, pero yung isa is, wait lang. P is pag ganito, o yun, parehas lang din pala. Pwede rin pala yun. Dalawa pala. So, ito yung una.
Yung P is, yeah, pa-clockwise. Ito is pa-clockwise din. Still pa-clockwise. Parehas din. Tama. Oh, so, pwede dyan and pwede rin dito. Kasi yung P is pa ganito, right? Ito pa ganyan. Then ito is pa ganito. Parehas lang. Symmetrical yan sila. Pa ganun. Kumbaga, same sila ng Y. Yung X lang nila is yan. Magkakaroon ng tag nito, variation. Pero same distance lang naman yun from Y axis. Ayan. Dalawa yung points pala na pwede, no? So, this one and this one. Pares pala sila. Okay, so draw tayo ng line. Gawa natin na yan. Ang pinapahanap is yung coordinate niyan. Eh. So, anong gagamitin natin dito? Should we use distance formula for this? Tignan natin. Okay, so, ayan. The triangle. Okay, ito naman yung isa. Pwede dito. Pareha sila, di ba? Kasi iisang X lang naman, iisang Y pala, iisang Y. Iisang Y lang naman yan eh. Ayan, ganyan. Pero mukhang hindi sila, ano, no? Ayan. Symmetrical ba? Basta ganyan. So, XY, this one is XY, this one is negative XY. Pares lang yan. Negative XY. Di ba? So, ganyan naman yung circle eh. So anong gagawin natin dyan? So, coordinates ng X and Y, point A on the frame, on the wheel, about which the combined moment of the two forces is a maximum. Okay? So, anong pwede nating makuha dito? So we have this, the radius, which is 480. Yeah, 40, 80. 80 ang radius. Tama ba? Yeah. So, 80 ang radius. Ayan. Then, instead of X and Y, gamit tayo ng angle. No? Pwede rin naman. So, ayan. So, tan. So, ibig sabihin, if we express this X in terms of theta, so that will be cosine. No? Cosine theta is equal to adjacent X over hypotenuse. So, sa way naman, that sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Ayan. Pwede na ba? Number 3. Coordinates X and Y at point and frame. Combined moment. Okay, so summation of moment equals summation of moment about A or B, pares na yun. So, sa left A, ano natin, pero pares lang yun sila. Yung X lang naman yung magiging negative dyan eh. Moment at A, summation of moment at A is 1. So, ayun. So, lahat yan sila paikot eh. Same na yung direction. Tanayin natin itong P times, that will be Y minus 40, right? P times Y minus 40 plus P times Y minus 40. Tama? And then next one is ito. Yung 100 sin 60 muna tayo. 100 sin 60 times ano yan? So that will be 80 plus 80. So that's 160. 80 plus x pala. Right? 80 plus kalahati. At 80 plus yung x. So tama. 80 plus x. And that will be added to yung 100 cosine 60. 100 cosine 60. Oops. Cosine 60 pala dapat yung inuna ko kanina. Para di ko na nabaliktad ko pala. So, 100 cosine 60. Ito yon. Ay, wait lang. Tama lang pala. Tama lang pala.
So 100 sin 60, and that will be 80 plus x. So 100 cosine 60, ito yon, narito sa sarili kong drawing. So that will be 8, that will be y. Times y na lang yan. Tama? Ayan. So express lang natin. Di ba kapag we're going to get the moment or the maximum, ayan. Pero hindi naman natin to yun, ano. Wait lang, hindi naman natin gagamitan muna ito ng maximum minimum. Solve lang natin siya. In moment, x and y term about the wheel, which the combined moment of the two forces is maximum. Di muna natin to gagamitan na yan. Wait, itong ginagawa ko is pang maximum minimum pala to. Ito muna unahin pala natin. Sige, sige. So that will be the moment. Pangalanan ko na lang tong Mmax. Tama, combined moment Mmax. Or M na lang, simple M. Kasi para kapag differentiate natin, M prime na lang yan. Pero 'di ba, kapag differentiate ka, dapat or kapag applyan mo ng maximum minima, dapat yung expression expressed in terms of single variable lang. So either x lang, either y lang, or gamit ka ng parameter. Yan, gamitin natin yung angle theta as parameter. Mas madali kasi kapag ganun. So that will be y, p times ang y natin, that will be 80 sin theta. 80 sin theta minus 40 plus 100 times 80, 8,000 sin 60 plus 100 sin 60x. And yung 8x ay 80 cosine 60. Tama? 80 cosine theta pala. And then plus 100 cosine 60 times y. Y is 80 sin 60. Haba nito pag sa maximum minima, no? So, ayan. Maximum minima. Okay, so distribute natin. 80p sin theta minus 40p. Hindi naman ano niyan si p, we have the value for that. And 8,000 sin 60 plus ano to? 8,000 din sin 60. Sin 60 cosine theta. Plus also 8,000 cosine 60 sin 60. Ano bang sin 60 yan? Sin theta. Sabi ni 100 cosine 60 ang y natin ay ano? Sin, ayun. Ang y natin ay 80 sin theta. Kaya pala nagtaka. Careless talaga. Sin theta. Sin theta. Ayun. So, pwede na ba to? Gawin natin yung may sin theta, yung mga may sin theta, cosine theta. Ayun, pwede natin pagsamahin to. Sin theta. So, sige. Ano ko na yan. Calculate na natin yan. So, yung mga sin theta, ATP. Nasa F ko yung P, di ba? Sin theta. Then, pa ibang may sin theta. Yung 8,000. 8,000 cosine 60. Sin theta din yan. Tama? So, this one is P. Ayun. So, store ko na lang to as A. Nasa A na siya. May nilagay na ba ako sa A? Wala pa naman, no? So, A sin theta. Okay. Then, ano pa iba? Sin theta. Itong cosine theta. Lagay natin yan. So, 8,000 sin 60 cosine theta. Lagay ko naman to sa B. So, plus B cosine theta. Okay. Then, ayun na. Minus 40p. Yung mga constant, igawin natin si minus 40. Minus 40p. Sa F yun. Plus 8,000 sin 60
Tama? 8,000 sin 60. Cosine theta, sin theta, wala na. So, C naman to. Ayun. Plus C. Ayan. So, pwede na natin i-differentiate. Pag i-differentiate natin yan, so ano yung derivative ng sine? Diba cosine yun? Then ito, derivative ng cosine, yun yung negative sign. Or, lipat ko na siya dito. Then, mawala na lang din pala yung C, no? Negative sin theta. Then, mawala na si C. This one will be equal to 0. So, ano mangyayari? So, pwedeng gawin natin is, ito, A cosine theta. Lipat dun si B, sin theta. O, yun, makaka-tangent pala tayo dito. So, sine over cosine, that's tangent. So, A over B pala. Sine over cosine, divide ko cosine, divide ko cosine. So, maging ano na yun, tangent theta. Tapos divide ko by B, divide ko by B, A over B. Yun lang pala yun. O, ayan. So, di ba nakastore naman na yan? Ayan. So, ayan. Arctan. Pwede ba yun? Nakadegree naman ako, di ba? Ayun. So, ayun pala. Angle, arctan. A, B, C, D na lang. So, ayan. So, theta is 52. 52.1919 degrees. So, ayan. Makuha na natin yung x and y's. Ang x is, again, 80 cosine 60. Ang y is 80 sin 60. 80 cosine 60. 80 cosine theta rather. And ang y is 80 sin theta. So, ano yung value natin ito? This must be for y. Okay, so this must be 80 cosine d. Ayan, 49.04 millimeters ba? Ata. Coordinates to eh. And then 80 sin d. 60.20. That's it. How do you solve this problem? Another method is not using maximum minima or calculus. So sa distance tayo. Okay, so this one's the other method. In solving, ay gagamitan natin yun ng resultant. The 141. Alam natin, di ba, that if yung x mo is to the left, then yung y mo is upwards, so nasa second quadrant ang resultant mo. Hindi mo siya masasabi na nandito, somewhere offset. Yeah. So makakuha natin yun by getting the theta. Ayan. So kunin natin yung theta. So ito yung horizontal component to the left. Ayan. So ito yung horizontal component natin to the left. And ito yung vertical component. Ang vertical component natin is upwards pala. Ito ako nag-downward dyan. Upwards ang vertical. So, ayan. Ganito siya, no? X and Y. So, ganito pala. Usad ko dito. Para maka-form siya na ganito.
Tama. Rx, Ry, ayun yung resultant. Does it really cross? Rx, horizontal, Ry. So yeah, yun yung resultant niya. Or, pag ganito, pwede rin siya. Parallelogram method, no? Ayun, pwede rin siya. So, pwede mo yung transfer yan. So, kuha natin yung theta, no? Yep. So, ayun, pwede rin pala. So, ayun, simply get the theta, tangent theta. Was opposite. Ay, di ko na inano, no? Iba na pala yung nasa x and y ko. Or, hindi ko ginamit. So, that's absolute value na lang ng tangent theta is opposite. Opposite, ry pala yung opposite niya. Ry over rx. Okay, neglect natin yung sign kasi alam naman na natin yung magiging direction yun. So, arctan y over x. Ito pa rin ba yung values ko? 86. Tama. Ry 86, 10, 1, 11. Okay, tama. 37 degrees. Ayan. Okay, so this is the value of theta, 37 point, ano yun? 81 degrees. Pero, para maiba siya sa kanina, sagot, gawin ko na lang na ano to. Alpha, beta, sige alpha na lang, tan alpha. Okay, para maiba siya sa kanina. Okay, so ito na yan. Pag titignan natin yan dito, so this one's the alpha. Tama, yung tawag nito, angle between the resultant and the x-axis. Ayan. So ito, by vertical angle theorem, so alpha din to. So ang kailangan natin makuha is itong theta. So paano to? Anong relationship nito? Di ba this one's the radius? This one is the radius. Hindi ka? Then ito, pwede mo itong matreat as chord kasi it passes, or diameter passes through the, sige, not necessarily sa center, pero in that case, nasa center siya. So that is what we call a chord from, it passes one point ng circle to another point. One point ng circle to another point. So, ayan. So, anong relationship niyan sa radius? Diba? That is the, anong relationship niyan dito? Yeah, sa radius. So, they are perpendicular. So, yung lahat ng chord, perpendicular yan sa radius. So, ibig sabihin, this one's 90 degrees. 90 degrees to. Right? So, ayan. Paano makuha natin yung theta? So, that is just, lalabas lang din to. Babalik lang din tayo dito. That is just 90 minus, wait lang. Naka-value ba yun? Okay. Ayan. So, bawasan lang natin ng 90. And sagot is yun pa rin, 52.19 degrees. So, ayun. Babalik ka lang din dito. So, yun pa rin yung value. So, ano mas mabilis? Mag-maximum minima ka? Or ito na lang. Yung gagamitan mo ng resultant lang. Diba? So, ayun. Given that, ito pala, may nabanggit pala ako, napansin ko lang. Nabanggit ko na itong dalawa yung pwede. Pwede siya, in a sense na same sila ng direction. Pero, kung usapang moment, 'di ba, mas malaki yung moment nito kapag dito ka. Tama? Kung in terms dito sa P, parehas lang yun sila. Same lang yun ang distance eh. Pero kapag dito sa 100 Newton, eto, sa 100 Newton na vertical, ang moment arm nito is alin ang mas mahaba? So, dito hanggang dito o yung ito hanggang dito? Siyempre, yung latter, 'di ba? So, yun lang pala yung maximum. Tanggalin ko na to. Yan yung pinakamataas na magiging value. So, ayan, yan lang.
Kasi ito parehas lang sila dito at yung isang side at doon. Ayun. So, nasa quadrant A or first quadrant ang maximum, ang point kung saan maximum yung resultant ng moments. And particularly, nasa top siya ng P. And then yun, finally, for number 4, combined moment A, MA of the two forces about A. So, ayun. Actually, pwede na natin i-diretso yun, ha? Moment at A. XY na lang naman yun. So, ito gagamitin natin yung values ng XY. This and that. Sige. So, okay. So, P. So, yun yung force P. Tapos, okay nang hindi nakastore tong X and Y. Okay na yan. So, P, moment arm niya is ET minus Y. Tama? P times AT minus Y. AT yung... Ay, wait lang. P times... No, not AT minus Y, but Y minus 40. Actually, ito yan. Diba? Ito yan. Naalala ko. Meron na pala tayo ng equation na yan. Ito na lang yan, no? Papayin na lang natin. Para sagot pala tayo. Para may mailagay tayo. So, this one. The number 4. For number 4, emission of moment at A or simply, yan yung moment at A. So, sige. Solve na lang natin yan. Ayan. So, ito lang yan. So, that will be P tapos Y minus 40. Y minus 40 plus 100 sine 60 times 80 plus X. And then plus 100 cosine 60. Ayan. So, F, 60. So, ang 8x natin ay yun, 49.04. And ang Y natin ay 63.20. And, ayan. So, ano yan? Na kilonewton. Ang value na yan. Wait, tama ba ako? F, Y minus 40 plus 100 sine 60 times 80 plus X plus... Ay, may kulang. Oh, sabi ni, may Y pa. Hindi nasama sa pagkopya kanina. 100 cosine 60 plus Y times Y. Nasaan yung calc ba? Ayan. Ang nakulangan ng Y. So, yun. 1.5. So, this one's the exact na ba to? Gamitin natin ng 60, ano yan? Ang 61.6. 49.04. And yung... Ay, mali ako ng lagay. Ang Y ay 63.20. Okay. Ang X ay 49.04. Ayan. So, yun. Pala yun. So, the answer is 15. Ano yan? That is ano yung pin natin? Ang assumption natin dito is naka-Newton millimeter. Okay. So, ayan. Newton millimeter pala yan. 15,764.31 Newton millimeter. So, para maging meters niyan, Newton meter, so 1,000 millimeter is 1 meter. Divide. So, basically, divide mo lang by 1,000 or dito, eng mo na lang. So, ayan, 15.764 or 7. Yeah, this one's the final answer. 15.76. 76.
or Newton meter. And that's it. That's how you solve this problem. Thank you.